Thank you, Lord. Meron daw isang manliligaw, malayo ang bahay nila sa bawat isa, so nagbabiyahe pa siya. No, siguro mula Cagayan Valley hanggang Cubao, di ba, para makapangligaw lang. So, parang nagrereklamo yung kanyang nilihabi niya, paminsan-minsan ka na lang dumadating dito Tapos sabi nung lalaki, paano ang layo-layo ng bahay ko? Pasensyahan mo na ako. Sabi nung babae, kung si Lord nga galing pa sa langit, nagpunta nga sa lupa, hindi ininda yung layo. Amen! Praise God! Sige, para maramdaman natin ang pag-ibig niya para sa bawat isa. Naintindihan niyo po yun? Siya ay talagang prinsipe ng kalangitan. Binigay niya yung kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Malayo tayo sa masasamang mga kamay ng kaaway, sa maruruming kamay ng demonyo, niligtas niya tayo, tinubos niya ang bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The Lord is good. Amen. Praise God. So, the church or His body has a very significant role sa ating kapanahunan ngayon. The church is also known as the body of Christ. So when you talk about the body of Christ, yan po ay nare-refer sa church, okay? And His church was established mainly for two reasons. Dalawang rason kung bakit binigay ng Panginoon ang church, okay? So He wants His church praying for two main reasons. Number one is to stop the strategies of the enemy. Sa pamamagitan ng church, yung mga pakana ng kaaway, yung mga maruruming plano ng kaaway ay hindi matutuloy kung ang church ay buhay. Diba? Kung ang church ay masigla, kung ang church ay nananalangin. Amen po ba? No, lahat yung mga masasamang plano ng strategies ng kaaway, sabi ng Panginoon, hindi matutuloy yan. Amen? Kasi gusto niya talagang bigyan ng pabor ang kanyang church. Number two, ang church, kung tayo po ay nananalangin, we can pray in the will of God. Kung tayo po ay nananalangin din, yung kagustuhan ng Diyos ang mangyayari sa atin. Sa ating mga sariling buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa. Amen. Kung mananalangin ka. Amen. Yung mga gusto ng Panginoon ang mangyayari sa. Kasi minsan nagmamadali tayo parate. Itong gusto kong mangyari. No, hindi ka na nakapanalangin, hindi mo na kinonsulta ang Panginoon. Go, go, go ka na. Tapos biglang madidisappoint ka sa lahat ng mga resulta dahil hindi ka nakapanalangin. No? Pero when you pray, then you pray in the will of God. Yung kagustuhan ng Diyos ang mangyayari. And then we pray in the plans of God. Yung mga plano niya sa iyo na mahusay, maganda at mainam, itong mangyayari. Kung tayo po ay nananalangin. Kaso minsan wala tayong oras manalangin, di ba? Ay, busy ako Basta nag-church ako Sunday, uwi na ako, tapos bahala na ako sa buhay ko. Di ba? Kaya yon minsan, ang nangyari, kahit Christian tayo, malayo tayo sa panalangin natin sa ating Panginoon. Sa pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo'y manalangin. Okay? We also welcome Brother Ferdy from Singapore. Are you there? Yun, si Brother, bimbisita sa kanyang pamilya. Okay, so, nananalangin po tayo. Napaka-importante po yan sa body of Christ. Because, God's will is the best. Diba? Ang will ng Panginoon, that's the best thing that can happen to your life. No? Minsan wala tayo doon sa will of God, minsan nasa permissive will lang tayo, okay na rin, kaya lang wala tayo sa perfect will of God kasi nawawalan tayo ng oras o nawawalan tayo ng gana manalangin. Malamang po marami tayong napigilang mga disasters o kalamidad sa ating buhay at sa ating bansa kung tunay na tayo ay nanalangin. Now, come to think of it, diba? Kung ang church ay seryosong manalangin, marami siguro mga disasters ang hindi natuloy sa ating bansa. Kaya tayo ngayon ay masigasig na nanalangin para yung mga plano ng mga disasters, yung mga big one na yan, ay hindi makarating sa ating bansang Pilipinas because this is our turf, this is our nation, this is our responsibility. Amen! Praise God! Kaya we're encouraging the church to pray. Manalangin ka. Yung mga panalangin na hindi mo naman kailangan i-memorize yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na po. Ang panalangin na yan ay galing sa ating mga puso.
Nananalangin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen? Praise God. So kung ito po yung nagiging lifestyle natin, araw-araw tayo nananalangin, ang mga nais ng Panginoon ang mangyayari sa buhay. Huwag niyo pong kalimutang panalangin yung mga anak niyo araw-araw. Amen po ba? Bahala ka, punta ka sa eskwela, say, go. Hindi mo na napanalangin. Yung asawa mo, hindi yung pinapanalangin. Diba? Buti nga, malis ka na, sige. Diba? Hindi, bless him or bless her. Huwag niyo po sila kakalimutan, pag-pray niyo yung tahanan. No? The blood of Jesus over your home. Mga negosyo ninyo, ipag-pray ninyo. Ano naman magagawa ng prayer? Malaki pong nagagawa ng prayer. Subukan ninyo. I challenge you, pray. Amen? Because the will of God comes to you, you pray in the will of God. Hindi nga natin alam kung kailan dumarating ang mga atake. Tama po ba? Hindi natin alam kung kailan dadating yung mga malalaking bagyo, mga tsunami, mga whatever, di ba? Pero, at yung mga bagay na yan, minsan naninira ng ating pananampalataya. Pero kung araw-araw ay kumukonekta tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, ang mga bagay na to ay, minsan hindi na sila natutuloy sa ating buhay. Tama po ba? Prayer works. Para walang nag-amen. Prayer works! Huwag natin kalimutan yan, no? Manalangin tayo araw-araw. Kumonekta tayo sa kapangyarihan ng Diyos araw-araw. Ang panalangin ang nagbubukas at nagdadala ng kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. The glory of God comes on earth because of prayers. Because of the blood of Jesus and because of prayers, yung glory ng Panginoon ay nakakarating sa lupa. Ano kayang mangyayari sa atin kung wala ng glory ang Panginoon sa atin? Di ba? Wala na, iniwan ka na ng glory ng Panginoon. Sub-sub na tayo. Wala na tayong pag-asa. But we want the glory of God to invade the earth, to invade yung ating mga tahanan ng ating mga buhay. At ang ibig po sabihin ng glory is matinding liwanag. The glory of God is a strong light, tagos sa buto. Diba? Ang liwanag na to ay maaring magwasak ng anumang kadiliman na humahadlang sa ating buhay, sa ating bansa. So ang bansa natin may pag-asa. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, if my people, diba, will pray, who are called by His name will pray, turn away from their sin, pray to heaven. Ang sabi ng Panginoon, I will heal your land. Sabi niya, if my people, sino ba mga tao ng Diyos dito sa lupa? Yung mga tumanggap kay Kristo Jesus. Tama po ba? Ang mga Israelita, tao din ng Diyos. Pero tayong mga tumanggap kay Kristo Jesus, ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! So if my people will pray, then something will happen sa ating bansa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. O ang dami mga intriga, ang dami mga salita. Focus tayo sa ating Panginoon at sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo dahil tayo nananalangin sa ating bansa that the destiny of this nation shall come to pass. Ang ninanais ng Panginoon para sa ating bansa ay mangyari nga. The destiny for our young people, for the younger generation shall come to pass. Amen. Praise God. Diba? So, patuloy po tayo sa ating mga panalangin. Kaya po nung last Tuesday sa aming pastoral meeting, ay nangangampanya po kami na mananalangin kami sa Espiritu, sa iba't ibang wika, sa tongues, for at least 30 minutes a day. Sinabi ko po sa ating mga pastors, let's pray every day for 30 minutes in tongues. Pwede nyo hati-hati niyan, 10 minutes in the morning, 10 minutes in the lunchtime, or 10 minutes in the evening. Pero importante, araw-araw tayo po'y nananalangin sa banal na spirito. Napakalawak po ng sinasakupan ng kapangyarihan ng ating panalangin in the spirit or in tongues. No? So yung mga nagtatongues na sa inyo, na meron na kayong gift of tongues, gamitin nyo yan. Yung mga hindi pa, siguraduhin ninyo na i-desire nyo magkaroon yan because this is very important prayer para sa atin. Amen po ba? Napakaganda pong prayer to, no? It exceeds no, yung common prayer. Kasi nauubusan tayo ng prayer pag tayo nagsasalita sa ating sariling wika. Tama po ba? No, kung ikaw ay Tagalog, naubusan ka. Kung Inglesera ka, maubusan ka din. Kahit barok-barok na, maubusan ka din ng Ingles, di ba? Kung ikaw ay Cebuano, mauubusan ka din ng Ingles. So, yung prayer in tongues, pray in the Spirit. Your spirit is praying unto God.
So when you pray in tongues, hindi ka mauubusan kahit 1 hour ka mag-pray, 10 hours ka mag-pray, nagpe-pray ka tuloy-tuloy. And this prayer is coded diretso sa ating Panginoon. It's the prayer of the Holy Spirit. Your spirit is praying. Amen. So kung gusto niyo pong malaman pa yan, mag-attend po kayo ng ating Encounter God Weekend sa Holy Week. No, yung mga hindi pa nakaka-encounter God Weekend sa Holy Week, meron po tayong Encounter God Weekend dito. Libre po yun. Just come and, encounter God in a very, very special way. Amen. Ito po ay kaloob sa atin kapag tayo nababautismohan ng banal na Espiritu. Hindi lang po tayo binabautismohan sa tubig, binabautismohan din tayo sa banal na Espiritu. In this church, we are so, open to this baptism of the Holy Spirit. Hindi natin tinatago yan. Kailangan natin yan. Kapangyarihan natin yan bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Na marami na po ngayon, hindi na pinag-uusapan ng baptism of the Holy Spirit. But that's power. Amen? And the Holy Spirit is the present Godhead present in us today. In the Old Testament, it was God the Father. In the New Testament, it was Jesus Christ. But now, the Lord Jesus Christ sent down His Holy Spirit na siyang mangangalaga at magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo'y managumpay sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay. So, importante po yung magkaroon tayo ng baptism in the Holy Spirit. Okay? So, again, sinasabi ko, Encounter God Weekend natin is on Holy Week, April 13 to 15. Magpatala na po kayo sa ating, para po sa inyong pre-encounter, sa ating mga care group leaders, at sa ating pong mga pastors. Kunin po natin ang panahon na to, na tayo makapagpakumbaba sa Panginoon. Kasi minsan nakakalimutan na natin kasi tali-talino na natin. Kaya nating lahat gawa ng paraan, di ba? But this time, we'll humble ourselves before the Lord. Di ba? Magpapakumbaba tayo at nanaisin natin magkaroon ng personal na encounter sa Diyos. So, mararanasan niyo po ang kalayaan. Pag natapos po tayo encounter, ang kalayaan sa pagpupuri sa Panginoon, na magkakaroon kayo ng apoy ng pananampalataya. Yung faith niyo talagang lalakas, mag-aapoy, hindi pa kuti-kutitap. No, parang nawala na yung apoy, di ba? Wala na, nibaga, wala na, di ba? Pero pag nag-encounter kayo, magkakaroon kayo ng apoy, pananampalataya, ito pang magbibigay ng liwanag na tagos sa buto sa ating mga buhay this year. At magkakaroon tayo ng focus, no, sa kahulugan ng ating buhay dito sa mundo. Ang ninanais ng Panginoon, tayo magkaroon ng masaganang buhay. Masagana na masaya pa. Hello. Pwede ka namang maging masagana at masaya. Diba? Compared to mahirap ka na, malungkot ka pa, mas maganda yung masaya ka na, masagana ka pa dahil sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Binigay na niya ito lahat para sa atin. Amen? This Holy Week, ang mga tao maaalala ang Panginoon. Maaalala lang nila yung krus ng Kalbaryo. Maaawa lang sila sa Panginoon. Pero minsan nakakalimutan natin ang misyon ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nangyari. At sinabi niya dahil sa krus ng Kalbaryo na yan, lahat ng mga sumpa sa sangkatauhan, winasak na niya. Kaya tayo malaya na mula sa mga sumpa ng kasulatan. Kasama doon ang kahirapan. Okay? So, tayo pinalain ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay Kanyang pagpalain na masaganang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang puso ng Panginoon. Kaya ngayon po ay ine-extend din namin ang imbitasyon na to for all of us to pray for at least 30 minutes in tongues every day. Huwag niyo po kalimutan yan. In tongues, nagpipray kayo in tongues every day. Manalangin po tayo. Pwede 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, but it should be daily. Pag nagpipray po tayo in tongues, ay yung ating pong espiritu ay tumatalas, di ba? Nagiging mas sensitive siya sa nais ng Panginoon para sa ating. Nagbibigay siya ng mga direksyon. Nakikita natin kung oo o hindi. Tao ba yan? Bagay? Hindi. Diba? Magiging henyo po tayo. Diba? Pag meron tayong banal na spirito sa ating buhay. Hindi kaya parati nagkakamali. Of course, nagkakamali tayo. Pero yung percentage ng pagkakamali mo, liliit na ng liliit. Tama po ba? If you connect and you establish your relationship with the Holy Spirit, yun naman ang gusto niya.
turuan tayo, maging kaibigan niya tayo. Di ba yung kaibigan mo, di ba ang gusto ng kaibigan mo, mapabuti ka? Yun ang tunay na kaibigan. Yun po ang kaibigan natin, ang banal na spirito, mapabuti tayo, lalong-lalo na sa mga desisyon na gagawin natin. So let our prayers cover our nation. Pag everyday nagpe-pray tayo, ang prayers na to ay tatakip din sa ating bansa. Dahil may nais na gawin ang Diyos sa bansang Pilipinas. Naniniwala po ba kayo doon? Merong magandang plano ang Diyos sa bansang Pilipinas. Ang bansa natin, kung titignan yung history, talaga naman medyo madilim, no? Talagang inalipin tayo, nakasurvive, no? Ang daming mga bansa ang nag-take over sa ating bansa. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang bansang Pilipinas. Naririto ka, Pilipino, Pilipina, para sa Panginoon. Pilipinas, Pilina. Di ba? Pino pa. Di ba? Saan ka naman makakita nun? Di ba? So I believe in my heart in these last days before the Lord comes, itataas niya ang bansang Pilipinas. Hindi lang ang Benham rice ang madidiscover sa Pilipinas. Marami pa. Hallelujah! Hallelujah! So if the church continues to pray, kumbaga, parang nasa kamay na rin natin kung magpe-pray tayo, hindi. Kung hindi tayo mag-pray, may mag-i-invade na naman, may magnanakaw na naman, malay nyo, may mag-invade sa buong bayan. Ayaw natin yun. Because we have the next generation. Diba? Yung next generation, nag-iintay sila anong gagawin natin sa history na ito sa ating bayan. So as a church, we have to rise up. You have to rise up as a church. Tayo po ay mananalangin para makita natin ang nais ng Diyos para sa ating bansa at mapigilan niya yung mga kilos ng kaaway, mga plano ng kaaway, maruruming plano ng kaaway na wasakin, sirain, nakawan ng ating bansa ay pipigilan ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. There are 3 groups of people on earth. 3 grupo ng tao dito sa mundo ngayon. Number 1, the Jews. These are special people before the Lord. The Jews, ang mga Hudyo. Number 2, the nations, iba't ibang mga bansa. Okay? And the third one is the church. Church. Diba? We are the called out ones. We are the people of God. The church is the body of Christ. Dapat maging makatotohanan na to sa atin. Hindi lang parang konsepto. But we are the body of Christ on earth. Paano kayo naniniwala? Amen! Amen! Praise God! And He has a plan for us before we leave earth. Bago tayo mawala sa lupang ito, merong plano ang Diyos para sa atin. May plano siya para sa Kanyang church. And that is to walk in His glory. The plan of God is tayo ay maglakad sa kaluwalhatian ng Panginoon. Makikita ang kaibahan sa ordinaryong tao at sa mga Kristiyano na church ng ating Panginoon, the body of Christ. It should be that way. Amen? Hindi parang kung anong ginagawa ng mundo, masahol pang ginagawa natin. Walang maniniwala sa ating Panginoon, sa mga pagbabago at sa liwanag na binibigay niya sa atin. Ang gusto ng Panginoon na makapag-raise up siya ng glorious church. Sabi niya, glorious church. Nagliliwanag. No, ang ating buhay, ang pagsama-sama ng ating buhay, nagliliwanag ang ating buhay. Let's go to the book of Ephesians. Tignan po natin sa Ephesians. Ephesians talks about the glorious church. Okay, Ephesians chapter 5, verses 25 to 27. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. A glorious church. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal, ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili
ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Kinumpare ito, no, sa isang asawang lalaki na nagmamahal sa kanyang asawang babae. Ganito daw ang pagmamahal natin sa ating mga asawa. Kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Amen po ba? Inibig tayo at iniibig tayo ng ating Panginoon. Sabi dito, the Lord is our bridegroom. Pakakasalan ang lalaking ikakasal, bridegroom, is our Lord Jesus Christ. At ang ginagawa niya ngayon, He's washing us with the water of His Word. So sa pag-attend nyo pa lang dito, ang nangyayari, nalilinis tayo ng salita ng Diyos. Para ano? Para i-prepare tayo sa panahon na yon na ipepresent tayo bilang kanyang bride o babaeng ikakasal. Amen. Hinahanda na. Alam niyo ba yung mga ikakasal? Diba? Grabe ang preparation nun. 1 year, 2 years. Diba? Nagpapapayat. Diba? Nagpapa-spa. Nagpapa-scrub. No? Para sa pagdating ng araw na yon, napakaganda ng bride. Wala pa po ako nakitang bride na pangit. Lahat ng brides magaganda. Amen po ba? Kasi naghahanda. Ganon din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hinahanda niya tayo. Para yung mga libag natin, yung makasalanan natin, no, ay mawala na. Di ba? Malinis na tayo. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Amen? He washes us. Preparation. No? At dun sa marriage supper of the Lamb, there will be a great marriage supper of the Lamb. Pag rapture natin, a-attend na tayo dun ng ang haba-habang dulang. Okay? Doon po sa marriage supper of the Lamb, we will be presented as His most glorious bride. The church. Ipepresent tayo as His bride. So, before Jesus comes back, bago siya bumalik, ang promise ng Panginoon, babalikan niya tayo. Sabi niya, I will return. Diba? Kung si MacArthur nga ay tumupad sa kanya, sabi niya, I shall return. Bumalik siya, diba? Si Lord pa kaya, sabi niya, babalik ako. But He will come not as a baby anymore. Dadating siya as the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah! Yan ang pagbabalik muli ng ating Panginoon. Amen. No, hindi natin alam ang exact time. It may be tomorrow, it may be today, it may be in 10 minutes, it may be in 10 hours. We don't know, diba? But, you know, His bride is being prepared to walk in His glory. Tayo yon. Pine-prepare tayo ng Panginoon. So anytime He comes, ready tayo as His bride. Amen. So yung pagpunta nyo dito sa church, malaki pong tulong sa ating preparation natin because we, by faith, you know, we hear these words and you know, as we hear these words, nagkakaroon ng mga pagbabago, kalakasan sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip. Because every day we're exposed to the world. Sa world, ang daming negative things. Di ba, mawawala ng pag-asa. Wala na, tataas na to, tataas ng ganyan. Wala ka ng pag-asa, malulugi ka na. Yung asawa mo, nagloloko. Yung mga anak mo, rebelde. Wala na, puro ganun na lang. But when you come to church, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asang may mga pagbabagong matindi na mangyayari at mga pagpapalang matindi na nais ibigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Ephesians 5:30. For we are members of His body, of His flesh, of His bones. As a church, we are members of His body. Pinapatunayan lang sa atin to ng salita niya. Ephesians 5:32. Sinabi po dito, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Christ and the church. This is a mystery. Amen? Na tayo magiging bride and He will be our bridegroom. Hallelujah. This is a great mystery concerning Christ and His church. In 1 Corinthians 14:2, for he who speaks in tongues does not speak to men, but to God, for no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries.
So I'm encouraging you to get baptized in the Spirit, to receive your tongues, because when you speak in the Spirit, you understand and you are involved in the mysteries of God. Amen! Because when you speak in tongues, hindi ito dumadaan sa inyong utak. Hindi nyo na to dinidecipher. Ano ba yung sinabi ko? Ano bang ibig sabihin? Hindi. Straight to it. Your spirit to the Spirit of God. You understand? Yung spirit mo, because we're tripartite being tayo. Hindi lang tayo laman. Diyan lang tayo parating nakafocus sa ating panglabas. Diba? We are spirit foremost. Dahil ginawa tayo according to the image of God. He breathes unto us. He breathes unto us. And that's the spirit man. Amen. Nung tinanggap mo si Kristo Jesus, nabuhay yung spirito mo. Kaya ang tawag sa'yo, born again. Kasi dati yung spirit mo patay. Nawala ng relasyon sa Panginoon. Kahit 10 relihiyon mo, kung di mo talaga tinanggap si Jesus Christ sa iyong buhay. Sabi po sa John 3:3, I say to you, you must be born again. Jesus is saying, you must be born again. So nang nabuhay yung spirit mo, spirit man mo yon, may spirito ka. Pinapalakas natin yon by the word of God. Okay? Tapos meron kang kaluluwa. That's the second part of your being. Kaluluwa is your emotions, your thinking. Diba? Lahat po yan, doon ka umiiyak, doon ka tumatawa sa kaluluwa mo. And thirdly, doon ka nakatira sa katawan mo. Container lang itong katawan natin. Amen. Ng spirit and our soul. Nakakaintindihan po ba tayo? Amen. So when you pray in the spirit, yung spirit mo nananalangin. Nananalangin of the mysteries of the Lord. Kumokonekta ka. Kumokonekta ka sa Panginoon. Kaya minsan, nagtataka ka pag nagpe-pray in the Spirit ka in the morning, ang hirap mong mapagod. Kahit nagtatrabaho ka, malakas ka pa rin. Kasi nakakonekta ka na sa Panginoon. Amen. At yung araw na yun, ang dami mo na napag-pray. Hindi mo alam kung ano yung mga pinagpe-pray mo, pero nagpe-pray ka. Amen. Sometimes you don't need to understand. May mga instances po na may nadidisgrasya na pala. Diba? Hindi mo alam yun. So, nagpe-pray ka. Tapos na nagkakwento ko, alam mo, nahulog ako sa motorsiklo eh. Yung time, talaga? Nung time na yun, pinagpe-pray kita, parang naisip ko pag-pray ka. Hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya, nagpe-pray ka na pala. That could save her life. Amen. Praise God. Marami pong instances na ganun. So we pray the mysteries of God. Amen. Praise God. So 2 Thessalonians, he talks about the mystery of iniquity. This is about the Antichrist. Kayo na lang po magbasa niyan sa 2 Thessalonians. No? Merong Antichrist. Yung ibang tao, ang iniintay nila Antichrist. Tayo ang iniintay natin si Kristo mismo. Amen? Hallelujah! Praise God. In Romans 11, he talks about the mystery of Israel. The whole of the chapter of Romans 11, he has plans for Israel. His beloved nation. Doon po nanggaling ang ating Panginoon sa Israel. Amen? Kaya, ang mga bansa galit na galit sa Israel. Ang tawag dyan, mga goat nations. Yun namang mga nations na nagpipray at minamahal ang Israel. Ang tawag sa atin ay sheep nations. Amen. So we choose to pray for Israel. Kasi sabi ng Bible, lahat na nagpipray sa Israel, mabibless din ng Panginoon. Amen. Praise God. So every day we pray for Israel. On Sundays, we pray for Israel. And one of the mystery is the church. Tayo yon. In the Old Testament, they were talking about it. Pero hindi pa nila alam kung ano yung church. It was just, alam nilang may gagawin ng Panginoon, a group of people. Pero hindi nila ma-pinpoint ano yun. Diba? They don't know it. It was hidden in God. Tinago pa ng Lord yung church. But, the Lord established His church. Upon this rock, I will build my church. Ang sabi po niya. Further, he revealed to Paul the mystery of the church. No? Pinaalam niya kay Paul ang mystery of the church. So when you read the epistles of Paul, makikita niyo po doon yung kahalagahan ng church. Amen. Hindi lang ito simbahanan. Serious ang Panginoon sa kanyang church. Hindi lang to yung hihilahin mo yung paa mo para mag-attend. Aga-aga naman, 8:00, tutulog pa ako. Hindi, 6 o'clock pa lang, gising ka na, excited ka na to come because you want to meet with your God. Amen! You want to listen to the message of the Lord.
Amen. It's a mystery of the church. Mystery of the body of Christ. Sabi po ni Pablo, sinulat niya, Christ is the head and we are His body. Amen. At sinasabi nga po, the head and the body, di ba, goes with the same name. Tama po ba? Kung anong pangalan ng ulo, pangalan na rin ng katawan yon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Diba? Alam naman yung ulo mo, ibang pangalan, yung katawan mo, ibang pangalan. Isa ka, charge, ito Jer, kaya ang pangalan mo, charger. Diba? So, hindi ganon. Pareho po yun, diba? And we have access. When you have the name, you have access to the Lord. Kung anong pangalan ng Panginoon, dahil body tayo ng Panginoon, may access tayo sa ating Panginoon. We carry His name. Christians, Christ. I am nothing without Christ. Amen. You're a Christian. Okay. So, may access tayo sa Kanya. Kapareho ko po, I have access to the name of Bishop Jonathan Sebastian. No? I'm Victoria Sebastian. I have access to his name. No? Ganon din po, ang lahat ng Kanya akin. At lahat ng akin, hindi. Diba? Kung anong Kanya, akin. Kung anong akin, hindi yun. Diba? So we have access, no? Sa mga mag-asawa, you have the same name. Tama po ba? Ganon din po ang Panginoon. Binigay na niya ang pangalan niya sa kanyang church. Hallelujah! So any time of the day, you have access to His kingdom, to His name, to His glory. When you say, Father, in the name of Jesus, I come to you. Anong nangyayari? The gates of heaven, opens up to you. Because you use the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Praise God. So ganun po ka-powerful ang church. The same name. Huwag niyong kalilimutan yon. You have access. May karapatan kang gamitin ang pangalan ng ating Panginoon. And through the name of Jesus, we can speak the will of God on earth. Kung ano hinihingi natin sa ating Panginoon, pagpalain nyo ang bansang Pilipinas. Panginoon, ibalik nyo ang dangal ng bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Para po sa aming mga susunod na henerasyon. Para sa aming bayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You have access. Amen. We can speak the will of God. Diba? Kung kayo ay parating nahihirapan, naghihirap, baon sa utang, Panginoon, ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng mga inutang ko at wala akong kaplano-planong bayaran. Patawarin mo ako, Panginoon. Hiningi ko po ang tulong mo, Lord, na makaalpas na ako sa mga utang na ito. Pagpalain mo ko at sa iyong pagpapala, babayaran ko na lahat yung mga utang na yan. Alam niyo, pagpapalain kayo ng Panginoon at sigurado pag pinagpala kayo, magbayad kayo. Amen po ba? When you pray, God will answer. Kung yung anong problema ninyo, itaas nyo sa Panginoon na tignan ninyo, sasagot ang Panginoon in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Yung authority na sa atin na binigay na kasama sa pangalan ng Panginoon. Colossians chapter 1, verse 26 to 27. Colossians 1, 26, 20. The mystery which had been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi ihayag noon sa naunang mga panahon at sa mga salinlahi. Pero ngayon ay hinahayag na niya sa atin na mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo sa inyong makamtan na napakabuting kalagayan sa hinaharap. Amen?
Praise God. Sa pamamagitan ng paglapit natin sa Panginoon Kristo, pagtalikod natin sa ating mga kasalanan, tayo po'y tinatanggap ng Panginoon Kristo at hindi lamang yan, ang Panginoon ay sumasa atin. That's the mystery of the glory of God. When you ask God, when you receive Him, pag inanyayahan nyo siya, siya ay sumasa atin. Sumasa inyo. Christ in you, the hope of glory. Sabi mo sa katabi mo, Christ in you, the hope of glory. Amen. Yun ang misteryo. Imagine yun, ang Panginoon, Papa sa atin. And His glory, the hope. Meron tayong hope. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Because God is with us. Kahit anong ginawa natin sa buhay natin, tayo na mismo. Minsan hindi na kailangan si Satanas para guluhin ang buhay natin. Hello? Minsan tayo mismo ang gumagawa ng mga kapalpakan para sa buhay natin. Tapos nalulungkot tayo, nagagalit tayo. Pero pag nag-repent tayo, napingin tayo ng kapatawaran sa Panginoon, inanyayahan natin siya, then God resides in us. He dwells in us. Hallelujah! The hope of glory. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda pong kapahayagan yan sa atin. Amen? He's our hope. No other name but the name of Jesus. Amen. Tinatawagan natin, no other name but the name of. Siya lamang ang nagbigay ng buhay para sa atin. Ang dugo lamang niya ang dumanak sa lupa para wasakin ang mga sumpa sa mga tao. Amen po ba? No other name but the name of Jesus. And as we look into the mirror of the Word of God, tuwing nagbabasa po kayo ng Bible, parang salamin yan eh. Nakikita mo ang sarili mo. Amen. The Word of God. Then He changes us from one degree of glory to the other. Kaya lamang tayo magbabago dahil na-expose tayo sa salita ng Diyos. Hindi po taong nagbabago sa atin. Kahit pilitin ka ng pilitin ng asawa, sige na, mag-church ka na, magbasa ka na. Wala eh. Pag ikaw mismo ay hindi lumapit sa Panginoon at hindi mo binuksan ng kanyang salita, hindi ka nagbasa, hindi ka nag-meditate, mahirap magbago. May pagbabago siguro mga 0.001 ang pagbabago. Pero when you expose yourself to the Word of God, to prayers, and to the Spirit of the Lord, then we'll change, anong sabi dito? From one degree of glory to the other. Babaguhin tayo ng Panginoon. Amen. Yung mga dating ugali natin, natunaw na. Diba? Yung masasamang ugali natin, parang nagbago ka ng damit. Diba? Gumanda na ang ugali mo. Thank you, Lord. Amen. The glory of God is the presence of God. So each of the believers can manifest His glory. This is the mystery. No? Dala-dala natin yung glory ng Panginoon. We're talking about prayers and getting the glory upon the earth. Kanina nasabi po natin at pag tayo nananalangin, the glory comes to the earth. Sabi po sa Romans chapter 8, verses 17 to 18. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, we may also be glorified together. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. At bilang mga anak, mga tagapagmana ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Hallelujah! Praise, bakit ang dami mga Kristiyano nag-give up? Kasi alam mo, pastora, nag-pray ako na magkaroon ako ng iPhone, hindi binigay ng Lord. Kaya hindi na ako naniniwala. Excuse me. Tsaka gusto ko kulay red. iPhone 7 na hinihingi mo. Ay, hindi binigay ng Lord eh. So, hello, yun ba yung mga paghihirap mo? Diba? So, compare natin yung paghihirap natin sa ginawa ni Kristo Jesus. Wala ka sa katiting yan eh. Minsan, hindi lang masagot yung prayers mo. Nag-aasa balutan na tayo. Tama po ba? Lumalayo tayo sa Panginoon. Ginagawa natin yung ayaw niya.
Di ba, nagre-rebelde tayo sa Panginoon. Pero sabi ng salita ng Diyos, di ba, para daw sa kanya, kay Pablo, sabi niya, ang mga paghihirap sa buhay na to ay hindi mahahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Amen! Hallelujah! So huwag tayo mag-give up. Kaya meron tayong the hope of glory. Kung ano man pinakamababang kalagayan ka na sa buhay mo, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon, humingi ka ng tulong sa Kanya, tutulungan ka ng Panginoon. Amen! Wala siyang nilalampasan na taong humihingi ng tulong sa Kanya. Bakit maraming taong hindi tumutulong, humihingi ng tulong? Kasi proud eh. Kaya ko to. Diba? O sabihin sa asawa, ikaw na lang mag-pray para sa akin. Alam, personal ang prayer natin. Tama po ba? Yung pride na yan, di ba? Akala natin kayang-kaya natin lahat, ay hindi po nangyayari yan. Amen? Praise God. Thank you, Lord. And sa Romans 8:19-26, for the earnest expectation of the creation eagerly awaits for the revealing of the sons of God, for the creation was subjected to futility. I'm sorry about my PowerPoint, hindi na paghandaan. Okay? Was subject to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope, because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also have first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us. Amen? So dito, sinasabi ng Panginoon, yung creation ay minsan nagkakaroon talaga ng mga problema. They are released from corruption. Nagkakaroon ng mga corruption. Kaya as much as possible, winawasak natin yung mga corruption, diba, sa ating kapaligiran. Amen? And when the glory of God comes, yung mga corruption na yan, mawawasak yan. Amen? Halimbawa sa tahanan mo, yung asawa mo lasinggero, babaero, sugalero, lahat ng ero, nandoon. When you pray earnestly unto God, and the glory of God comes to your home, alam niyo mawawasak lahat yung mga ero na yan. Amen? At darating yung kanyang destinasyon para sa ating Panginoon when we don't give up, diba? Dito daw meron tayong mga groaning, may travailing, minsan sa pagpe-pray mo, umiiyak ka na, nag-groan ka na, diba? Talagang yung para kang babaeng nanganganak, diba? Umiire, talagang nag-groan. Sa bigat ng mga problema sa buhay, naghihinagpis. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, yung isang groan mo lang, naririnig ng langit kahit walang salita. Pag ikaw ay naghinagpis, Lord, alam ng Panginoon yung kahinagpisan mo sa puso mo. Amen? At sumasagot ang ating Panginoon. Amen? Verse 23, we groan and travail in prayers. Verse 26, we don't know what to pray. Minsan hindi na natin alam kung ano ang pagpe-pray natin. Diba? But the Spirit Himself helps. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Sa Romans 8:26, i-separate mo yan. Masyadong dikit-dikit ito. Separate mo. Romans 8:26. Sabi na, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin na manalangin. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for. We ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Sabi sa yung bigat na bigat ka na sa buhay mo. When you pray, Lord, tulungan mo ako mag-pray, then the Holy Spirit helps you. Then you pray in tongues.
You travail in tongues. Diba? So ano pong nangyayari? When we pray in the plans of God. Yung mga plano ng Diyos ay darating sa iyo. Amen. The glory of God comes to you. Hallelujah! Hallelujah. Tandaan po natin yan. And then we come to verse 28. Ito lang yung paborito ng mga Kristiyano. Diba? Verse 28, we know all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kasi sinasabi natin, lahat ito, kahit yung mga negative things, will work for my good, for those who love God. Pero hindi natin ginawa yung 26, 27. Gusto lang natin dun sa 28. But you know, in the early verses, nakalagay po doon, when we groan, when we pray, then in verse 28, the will of God is for our own good. Then the will of God will come. Amen. Amen. For those who are called according to His purpose. Yung will ng Panginoon sa atin, kakapag-pray, the will of God will come. You know, tongues, as I said earlier, it bypasses our mind. Hindi na dumadaan to sa ating mga pag-iisip. God brings to pass the will of God. The Holy Spirit will help us bring in the plans of God para po sa ating mga buhay. Kaya yung baptism of the Holy Spirit is so important for our spiritual growth. Tayo po ay lalago when we are baptized in the Holy Spirit. We cannot remain a baby Christian all our lives. Amen. Yung madaling magtampo, yung iyak ng iyak, di ba, konting di ba, ganun ang mga baby, tapos ang aagaw pa, di ba, away ng away. Ganun po yung mga toddlers, mga baby. Pero we have to mature, and the Holy Spirit baptism, talagang tinutulungan po tayo mag-mature. And let's look now at the prayer of Jesus. Okay, John 17:1. Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. Pagkasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ako na iyong anak para maparangalan din kita. Amen. This is the whole chapter of 17 is a prayer of Jesus. So I want you to read this at home. Meditate nyo to. It's a very beautiful chapter, a prayer of the Lord. Amen. Yung Lord's Prayer sa Matthew, that's a prayer of the disciples. Kasi sabi ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. So tinuruan tayo mag-pray. So that should be really our prayer. But John 17 is a prayer of Jesus. Gusto nyo ba malaman paano mag-pray ang Panginoon? Basahin po natin yan. Amen? Praise God. And sa verse 22, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just we are one. So si Lord mismo nagsabi, Lord, yung binigay mo sa aking kaluwalhatian, binibigay ko sa kanila sa church ko. Sa sino mang sumasampalataya sa akin, sa sino mang sumasama sa akin, binibigay ko sa kanila ang kaluwalhatian na yan. Hallelujah! Sino mang umiibig sa akin, kasama sila sa kaluwalhatian na yan. And the glory which you gave me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. This is included in the prayer of Jesus. So ano po sinasabi dito? Our unity brings glory. Pag tayo po'y sama-sama, diba? Nagdadala tayo ng kaluwalhatian ng Panginoon. So when we pray for the nation, kanina nag-pray tayo for our nation, may nangyari po doon in the spiritual realm. Amen. So we prayed together. We agreed. We prayed. Amen. We pray in the Spirit. Ang sinasabi ng Panginoon, if we pray, then we pray your mysteries, O Lord. Amen. Hallelujah. And you know, the Lord will not pass us by. Walang lalampasan ng Panginoon. Pastora, kahit first timer ka, hindi lalampas ang Panginoon sa iyo. You're here for a purpose. He will use you, you know, and the glory of God will be also given to you. And He will stop the strategies of the enemy against you. Alam nyo, Jesus is coming soon. You believe that?
Jesus is coming soon. Nakikita na pa din yung mga creation, they are already groaning. No? Ang dami-dami ng mga iba't ibang nangyayari, di ba, sa kapaligiran natin. Okay. We have to be ready. He's coming back. Amen. So, ang unang step po natin sa paghahanda ay ang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. This is a personal decision. Tatanggapin natin siya sa ating buhay. Kikilalanin natin siya sa ating buhay. Verbally. Ilalabas natin yan sa ating bibig na nanggagaling sa ating puso. So ngayon, magkakaroon pa tayo ng pagkakataon to really pray the will of God in our lives, and also, first of all, to receive Him and glorify Him in our lives. Kilalanin natin ang ating Panginoon. So as we bow down, tayo po ay yumuko. Panginoon, marami pong salamat sa mga salitang ipinahayag mo sa amin ngayon. Salamat po, O Diyos, Lord, na hindi mo pinagkait even ang iyong sarili, Panginoon, upang kami maligtas. Salamat, O Diyos, even in these times, O God, Lord, na tinatawag mo pa rin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dinala mo kami dito, Lord, for a purpose. So kung sino man po sa inyo ang tatanggap ngayon sa araw na ito, March 26, 2017, ng Panginoong Hesukristo sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso, itaas mo lang ang iyong kamay, tayo po'y mananalangin. Sige pa, huwag kayong mahiya, taas yun ang inyong kamay. Come on. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po. Ginawa ko rin po ito so many years ago. Tinaas ko ang kamay ko at ako'y nanalangin. So lahat po tayo tumayo at lahat ng mga nagtaas ng kamay, will you please come forward? Lahat po tayo tumayo and lahat po ng mga nag-raise ng hands today, will you just come forward? This is the altar call. Sige po, come on. Lumapit lang po kayo dito. This is your day. A very, very special day. Hallelujah. This is the year of the breakthrough. 2017 is a year of your harvest. This is a year of your blessing. And you're in the right place at the right time. Meron pa po. Thank you, Lord. Hallelujah. Meron pang isa o dalawa. Huwag kayong magpapigil. The Lord calling you today. This wonderful time. Come on. Sige po. Taas po natin ang dalawa nating kamay. At sumunod po kayo sa panalangin ito nang gagaling sa inyong puso. Ilabas niyo sa inyong bibig. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na ito, inaanyayahan kita sa aking buhay. Sinasabi ko sa aking puso na ikaw ay Diyos. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa akin. Tinatanggap ko ang pag-ibig na yan sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpipray ko po kayo, Lord, marami pong salamat sa bawat babae, lalaki, kabataan, Lord, na tumanggap sa iyo sa araw na ito. Bless them, O God. At sinabi mo sa iyong salita, Lord, sino mang tumanggap sa iyo, Lord, ngayon ay tinatawag mo ng anak ng Diyos. Bless them, O Lord. Thank you, Lord. Keep them, Lord. At hayaan mo, Lord, mag-grow sila sa church na ito, Panginoon, O God, through the Word of God, Lord, through the fellowship, O God, through your words, O God, through prayers, O God. Bless them, Lord. Itanim mo sila ng malalim, Panginoon, sa iyong salita. Bless them, Lord, with good life, abundant life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.